Good morning guys. Today is Monday, November 10, 2025. Guys, pasensya na, hindi ako nakapagbigay kagabi at medyo sobrang nabisi at ang lakas ng ulan, no? Ngayon, guys, napapansin nyo, no? Sa ngayon talaga super typhoon tong binabanat ngayon. Ito si Super Typhoon Juan. May international name siya na Hong Hong, no? So ayan guys, so napapansin nyo, napakalakas, no? So batid natin may mga ilan, especially sa Kamaynilaan, no? At kasalukuyan na talagang nakakatamasa ng marasagasang pagbugso ng ulan, no? So ito yun guys, kung mapapansin nyo, no? Talagang grabe talaga ang ulan sa ngayon. At guys, sa ngayon kung nabalitaan natin o napansin natin sa mga television about sa nangyari dito sa Bagyong Tino, no? Yung hinagupit yung part ng Cebu na kung saan talagang nagbistulang lawa yung lugar nila, no? At grabe, maraming affected doon na mga kababayan natin, kaibigan natin na talagang hanggang ngayon nagsasakripisyo sa idinulot ng Bagyong Tino. Kaya guys, ayun nga, sinasabi natin sa lahat na ito na siguro yung mga tinatawag na mga substandard na or ghost project na tinatawag, no? Na kung saan maraming kababayan natin ang napupurwisyo, no? At maraming kababayan natin na nagbuwis ng buhay dahil sa ganitong sistema. Kaya nga, kung mapapansin nyo guys, marami sa ating mga mamayang Pilipino na talagang namumuo ang galit sa kanilang dibdib sa pangyayari sa ngayon. So akalain nyo, hindi naman nangyayari yan before. So ngayon, nararanasan na natin yung epekto kung saan yung mga projects para sa gobyerno o mga, especially dito sa nangyayari na kasalukuyan na binabatikos, no? Yung tinatawag na ghost project. Actually guys, kung makikita natin, marami nagpo-post sa Facebook, sa social media, na kung saan talagang grabe yung nangyari sa Cebu. Kung mapapansin nyo, ang tindi, hindi mo alam kung saan nanggagaling yung rumarasag, yung tubig na dumadaloy, no? Mismo sa ano pa yan guys, sa main road. Akalain mo, maraming nilubog na kabahayanan. At mapapansin nyo yung mga sasakyan guys, kung makikita nyo sa mga post, no? Nagpatong-patong sila. Yung iba pumatong sa isang sasakyan, then yung iba naman tumaob, inaanod ng mga malalakas na agos ng tubig kung saan nagmumula na hindi natin alam bakit nagkakaganon. So ito yung mga tinatawag na substandard na mga proyekto ng gobyerno na kung saan naaprubahan, no? Naaprubahan sila at iilan lang sa atin mga kababayan, especially yung mga nakaupo na kung saan sila ay nakinabang doon sa tinatawag na proyekto, no? So hindi nila inisip na kung ano ang magiging outcome balang araw. So ito na yon yung sinasabi natin. Marami mga projects ng gobyerno na kung saan mga substandard, ngayon, konting ulan, grabe ang pagbabaha. Actually, hindi lang sa Cebu, dito rin, no? Dito rin sa Luzon, no? Sa Kamaynilaan. So mapapansin nyo, wala nang pinipili ang pagbaha.
Kahit ikaw ay nasa lungsod ng Maynila, maaring bahayin ka anytime. Kaya guys, so hindi natin masisisi yung mga tinatawag natin mga kababayan na kung saan talagang sinisigaw nila yung damdamin nila na naghihimagsik sila guys dahil nga sa nangyayari. Kumbaga normal lang yung biniblame to sa gobyerno, gawa nga ng yung mga iilan na mga nakaupo ay talagang hindi lumalaban ng parehas. Kumbaga for self-interest sila ikikita, pero they don't care what will be happen dun sa mga tao na maapektuhan ng ganitong kalamidad. Kaya guys, gusto ko lang kayong kamustahin, nanaway maging ligtas sa ngayon, no? Since kagabi pa, alam natin na matindi ang ulan kasama na ang malakas na hangin na kung saan talagang madidinig mo, no? Madidinig mo yung sipol ng hangin dahil sa sobrang lakas. Kaya ayun lang masasabi ko sa inyo guys, dasal lang tayo, especially doon sa mga kababayan natin na sa mababang lugar na madaling ma-affected sila ng pagbaha, na maging maayos at ligtas kayo dyan. Patuloy kayong manalangin at wala namang imposible sa taas. Nanaway kayo ay gabayan at iligtas kayo sa ganitong kalamidad. Kaya guys, ayun lang ang masasabi ko. Talagang sa ngayon, alam natin, maraming kababayan natin na sobrang busy, no? Sobrang busy sa ngayon, especially doon sa mga pinasok na ng tubig yung bahay nila, no? Kasi ang hirap guys na maglimas, ang hirap maglinis. Kumbaga hindi mo alam kung ano yung unahin mo. Dahil sa dami ng tubig na pumapasok. Ang problema niyan guys, yung pumapasok na tubig doon sa mga affected na nababahaan sa ngayon, ang mahigpit niyan ay yung mga tinatawag na may kasama pang mga putik, no? Sabi nga nila, ayun yung pinakamahirap linisin sa lahat. No? Unlike dun sa mga tubig, pag humupa na, okay lang. Pero ganun pa man guys, dapat hindi natin to dinadana sa ngayon, no? Kung sakali lang na yung mga leaders natin na nakaupo ay naging parehas at nagpahalaga sa ating kaligtasan, siguro guys, hindi tayo matatakot anumang bagyo na dumaan sa atin. Pero ngayon guys, napapansin nyo, no? Simpleng lakas ng ulan, yung mga iba nag-iisip na ano na kaya to. Yung mga iba hindi makatulog, binabantayan yung pagtaas ng tubig sa kanilang lugar. So yun guys, napakahirap para sa atin guys. Kaya nga iniisip natin na hanggang kailan pa kaya tayo maghihintay, hanggang kailan pa kaya tayo makakaranas ng maayos na leaders na uupo para sa atin. Actually, kapag naandyan yung tinatawag na korupsyon o yung tinatawag na iniintindi ang sarili niyang kalamnan at bulsa, definitely yung mga tinatawag na pagtuwid ng isang direction ay mahirap ituwid. Ayun lang masabi ko sa inyo guys. Kasi actually, kung mapapansin nyo, may mga ibang nakaupo leaders na maayos. Kaso ang problema, yung mga nakapalibot. Yung mga nakapalibot, siyempre, sila yung number one na nagbibigay ng payo. Na kung saan minsan nasusunod yung payo nila. At ayun ang nangyayari. Maraming mga palpak, maraming mga substandard ang nangyayari. Kaya nga guys, iisipin na lang natin, napakalungkot isipin guys, no?
Ah, alam natin, kada taon may mga tinatawag na rainy season. May mga bagyo tayong nararanasan, normal yon. Dati, yung mga bagyo na yan, parang iniisip ng mga iba, maaring sa mga lugar na mga mabababa ay ayun talaga ang affected. Ngayon guys, hindi. Kahit diyan tayo sa Manila, no? Anywhere in Manila, kapag nagbigay ng matinding ulan, maghapon, magdamag, definitely, may mababalitaan tayo na merong pagbaha. So guys, grabe, iba na talaga ang nangyayari, no? So napapansin natin guys na lahat tayo ay nag-iisip, especially doon sa mga mamamayan o kaibigan natin na kasalukuyan na prone doon sa mga pagbaha, no? Hindi natin sila masisisi guys. Kaya sabayan na lang natin ang panalangin na naway maging maayos sila at ligtas. At magdasal din tayo guys na someday merong mailuklok o mailagay sa ating lipunan na magsuserve sa atin ng pantay, patas, at yung mga iibang leaders ay mamulat at magkaroon sila ng tinatawag na pagmamahal sa kapwa. Ayun lang naman kailangan eh. Kapag meron silang pagmamahal at pagpapahalaga sa kapwa, definitely yung ganitong situation, yung mga projects na nangyayari na kung saan hindi na napupunta sa tama, ito ay maaring magbigay ng magandang signal sa kanila na para imulat ang kanilang isipan. Kasi guys, ang hirap na ganitong situation na marami tayong kababayan na nasasawi sa ganitong kalamidad, no? Na yung mga bagay na hindi inaasahan noon na ngayon ay nangyayari sa ngayon. So napakahirap guys. Kaya ayun lang masabi ko sa inyo, hanggat maaari tayo ay mag-pray, maging ligtas, at doon sa mga affected ngayon, sana ito ay magbigyan sila ng direksyon, ng tama, at makabangon sila sa mga pigatid sa buhay na kanilang nararanasan, lalo na dito sa mga kalamidad na nangyayari. Kaya guys, so masasabi ko lang, ingat lagi. At anyway, ayun lang naman guys, at hopefully etong bagyo ay tomorrow maging klaro na ang visibility, maging maayos na. At sa ngayon guys, postpone lahat ng classes at mga offices ngayon, gawa nga sa masamang panahon, no? So hindi natin alam, baka yung mga daan na may mga iilang puno na nabuhal dahil nga sa tinatawag na malakas na hangin na idinulot ng bagyong Juan. Kaya guys, ayun lang, at maraming salamat muli sa inyong pakikinig sa short vlog ko na naway maging maayos at masaya ang Kapaskuhan na ating haharapin, bagamat maraming kalamidad ang ating naranasan sa ngayon, na sana'y hindi maging hadlang para maidaos natin ang pagsapit ng Kapaskuhan at paghihiwalay ng taon. So anyway guys, maraming salamat, and shout out ako dyan sa mga kaibigan ko sa Pasay na kung saan sadyang lugar na yan ay may mga area talagang binabaha. Ingat kayo dyan. At shoutout din ako dyan kay Chief Engineer Bete. Chief, sana maging maayos at ligtas ang kinalalagyan nyo sa ngayon. At ingat lagi dyan. At sa mga crew namin currently on board, on vacation, na naway maging maayos din kayo dyan, ligtas. At ligtas sa biyahe. At kay Captain Bidyola, Cap, siyempre,
Ayun, at medyo ilang araw na lang, ilang tulog na lang, uuwi ka na. So ingat lagi. So naway maging maayos ang pag-uwi mo. At sa mga iiwanan mo na crew na naway may pagpatuloy ng papalit sa'yo na kapitan kung ano yung ginawa mong management sa barko. Sana ay maging mapayapa at masaya ulit sila na ipagpatuloy yung iyong pinagmulan, no? So, anyway, dyan sa mga crew natin, mga kapitanes na kasalukuyan din naka-on board, kinakamusta ko kayo dyan, na naway ligtas kayo sa biyahe at magandang operation on board. Sa mga crew natin na kasalukuyan nakabakasyon, na naway maayos at masaya na kapiling ninyo ang pamilya ninyo. At sa mga crew namin na magpapamedical na naway maging maayos ang medical nyo at kayo ay ma-deploy sa vessel assignment kung saan kayo na-assign. So anyway guys, maraming salamat sa inyo at hanggang dito na lang muna. Medyo malakas yung hangin sa ngayon. And see you on my next vlog. Bye.